Ang malungkot, 65% po ng 2025 budget. Ito pong budget, yung pinadedeklara nating unconstitutional, ay had been released. Na-release na po ng DBM. 65% of this 2025 illegal, immoral, unconstitutional, and criminal budget, 65% po nito ay na-release na ng DBM. January pa lang. Makikita natin, kaya tayo ay sinasabihan at inaakusahan at destabilizer. Kitang-kita natin ang motibasyon ng Marcos administration. Paspasin ang pag-release ng pera sa 2025 budget. Bakit? Natatakot po sila na mag-issue ng TRO at maging permanent injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Nagmamadali po sila para po magamit nila yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang unprogrammed appropriation, yung kanilang korupsyon, yung kanilang pork barrel, yung tinatago po nila sa mga flood control programs kuno na nandyan naman po talaga ang taguan, ang parking ng kanilang korupsyon. Alam mo ninyo, of the 6.326 trillion, 6.326 trillion pesos budget natin sa 2025, na ilabas na po, na-release na ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% yan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos, ang daming pera po nun na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Ang laking pera po nun, 4.1 trillion pesos ubos na, na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot, sabi ko nga ho, na bagamat nag-set na po, nagtakda ng oral argument ang Korte Suprema, sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ito nga ho, nailabas na yung 65% ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion. At ito ho ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 531.37 billion. Ulitin ko 531.37 billion pesos na para sa unprogrammed appropriation ay na-release na. Unprogrammed appropriation, na-release na ho ng buwan ng Enero. Saan ka nakakita na yung unprogrammed appropriation ay naging priority? Ang unprogrammed appropriation po ay maisa sa katuparan lamang pag may sobrang koleksyon. O di kaya may sobrang pera, o di kaya nakautang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation, prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 531.37 billion pesos. Unprogrammed appropriation, ito po yung sinasabi nating pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Diyan nila tinatago yung AKAP, yung ang kakapal ng aming pitaka, yung AIX. Diyan po nakatago yan, yung kanilang flood control programs, yung flood control funds, yung ginagamit po nila pang cat's eye, yung ginagamit nila pang rock netting, yung kung ano-ano pa pong kapritsyo at luho ng mga mambabatas, dito po nakatago yan sa program appropriation. Nakakapanghina dahil na-release na po ng DBM ang halagang 531.37 billion sa unprogrammed appropriation. Inuna pa yung unprogrammed appropriation. Alam mo ninyo yung unprogrammed appropriation, magagamit mo lamang ho yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno, pag may sobrang pera, pag may sobrang kita, o kaya pag may bagong utang. Ito, January pa lang, ng ngayong kasalukuyang taon na ilabas na. Pangalawa, yung budget po ng DPWH, yung Public Works, nag-release na po ang DBM ng 542.88 billion pesos sa Public Works. 542.88 billion pesos ang na-release na ng DBM sa DPWH. Ang equivalent po nitong 542.88 billion pesos ay 41% ng buong budget ng DPWH para sa buong taong 2025.
Yung 542.88 billion, ito po'y 41% ng 1.088 trillion allocation o pondo ng DPWH. January pa lamang ho, rinilis na ng DBM ang 65% ng ating 6.326 trillion pesos budget. Kitang-kita mo, nagmamadali, hayok na hayok sa pera ng Pilipino. Nais nilang mailabas agad ito bago pa makapag-issue ng TRO o dili kaya ay magkaroon ng permanent injunction at madeklarang unconstitutional, illegal, invalid, unlawful, immoral at criminal itong 2025 budget ng Marcos administration. Bakit po tayo nalulungkot? Sapagkat kagaya po nung ating napag-usapan kahapon, baka naman pag lumabas na yung order ng Korte, halimbawa katigan talaga ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional ang 2025 budget, paper victory na lang ho, paper victory. Tagumpay tayo sa papel na lamang, sa kautusan na lamang, sa decree na lamang ng Korte, sa order na lang ng Korte, sa ruling na lang ng Korte. Pero hindi rin naabatan yung korupsyon na ating linalabanan. Kaya nga po, hindi ba't tinugon ko? Tumugon ako sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. At kabilang sa ating pangunahing legislative agenda ay amyendahan ng plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan, bilang senador ninyo, ibalik natin ang parusang death penalty sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng taong gobyerno at ng mga dayuhan o banyaga o foreigner or alien. Yan po yung ating mga pangunahing legislative agenda at health. Nag-issue ng TRO ang Korte Suprema bago po nagkaroon ng oral argument. Inaasahan sana namin mga petitioners at abogado na ganun din sa kasong ito sapagkat higit malaki po ang pera na nakataya dito. 6.326 trillion. Pera nating mga Pilipino. Sana naman ay makita rin ito ng ating mga kagalang-galang na maestrado, kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema sapagkat linulustay na po ng Marcos administration ang pera ng sambayan ng Pilipino. Pera din po yan ng mga maestrado. Ano ang kahalagahan? Bakit tayo ngayon ay nagre-report sa inyo? Dahil sabi ko nga sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyong lahat, totoo at tapat na impormasyon ang inyong makukuha. Importante po na mapigilan yung patuloy pang pagre-release ng DBM ng pera nating mga Pilipino sapagkat pag ito po'y nagkatuloy-tuloy, magiging paper victory na lamang po kung magdedeklarang unconstitutional ang Korte Suprema. Magiging pagpapayaman na lamang po sa jurisprudence natin ang magiging epekto kung masyadong late ang aksyon ng Korte Suprema. Yung kasabihan po natin mga Pilipino, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Importante po kasi sapagkat banggitin ko sa inyo bakit mahalaga itong ating usaping budget. Ito po talaga ang usapin natin ngayong halalan. Huwag po kayong magpapadistract doon sa ginagawang sadya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pilit po kayong linalayo dito sa kanilang anomalyang po tayong pumayag, mag-ingay po tayo. Ginagawa ko po yung aking parte bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Subalit hindi po namin kaya ito sa hakbang ng maisog lamang. Kinakailangan po namin ng tulong ninyo. Makibahagi po kayo, mag-ingay po kayo, suportahan po ninyo ako at kinakailangan marinig ng bingi at nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan at manhid na Marcos administration, itong mga malalang problema. Hindi na po biro-biro ito. Sana ay umabot ito sa ating mga kagalang-galang na hukom at maestrado sa Korte Suprema at maintindihan po nila yung urgency ng nangyayaring ito. 65% na po ng ating budget for 2025 ay na-release na ng DBM. Nakakatakot po ito. Baka pag dumating yung araw ng oral argument, baka pag dumating yung araw na magdesisyon ng Korte Suprema na sana ay ideklarang unconstitutional itong 2025 budget, paper victory na lamang po
ang sambayan ng Pilipino. Pera din po ito ng mga maestrado dahil pati yung ating PhilHealth, binigyan nila ng zero budgeting. Ito po yung mga dapat nating pag-usapan, kaya nga ang ating titulo, 65% ng ating 2025 budget ay naubos na. Na-release na po ng DBM na kahit mag-issue ng TRO ngayon mismo, 65% po ay nailabas na. Ang natitira na lamang ay 35%. Sa 35% na yan, magkakano na lamang po yan? 2.2 trillion, kasama na dyan pang sahod. So baka nga mauwi ito sa isang tinatawag nating paper victory. Tagumpay ka sa desisyon, tagumpay ka sa papel, pero hindi po natin mapipigil ang patuloy na paglustay ng mga corrupt na tao sa pamahalaan sa ilalim ng Marcos administration ng pera nating mga Pilipino. At bukod po dyan, ang atin po rito ay sinasabi ko nga, ako po ay nakakatanggap ng maraming mensahe mula sa iba't ibang miyembro ng kooperatiba at iba't ibang kooperatiba. Ako ho ay sang-ayon sa inyo, kasama po niyo ako dito sa pagtutol doon sa Senate Bill 2811. Kasama po ninyo ako sa pagsisigaw na no to tax on cooperatives. Hindi po dapat buwisan ang mga kooperatiba. Bakit kanyo? Malinaw din po sa ating saligang batas na ang kooperatiba ay hindi isang private business na maituturing. Ito po ay isang social justice tool na matulungan yung mga hindi naman mayayaman na miyembro ng ating lipunan. Na sila ay magkaroon ng isang kooperatiba na not for profit, kundi para po magtulungan sila at yung marginalized communities ay meron ding maging bahagi dito sa tinatawag nating nation building. Wala pong miyembro ng kooperatiba ang gustong nanghihingi lang ng pera sa gobyerno. Masisipag po yung mga miyembro ng ating kooperatiba. At yan nga po, ako'y tutol din doon sa panukalang buwisan. Ayon sa Department of Finance, nais silang buwisan ang ating mga kooperatiba. Tutol po ako dyan. At bilang senador ninyo, pag ako po ay hinatid ninyo sa Senado, makakaasa po yung ating mga miyembro ng kooperatiba, ako po ay mariing tututol at ngayon pa lamang ay tutol na dito sa panukalang buwisan ng kooperatiba. Ito po, wag ho tayong pabudol dito. Yung sinasabi, digital era should not be state controlled. At sinasabi ko po ito, tulungan din natin yung ating mga kasamahan sa new media. Ang panawagan po natin is to uphold, respect, defend, and protect our Constitution. To uphold, respect, defend, and protect all ang babatas. Huwag naman nating sikilin, pigilan, bawasan, kitila. Ulitin ko, kung sa tingin nyo kayo'y aggrieved party, kayo'y nasaktan at walang basihan, file a libel or civil libel case against those who have libeled you or civil case for damages. Pero huwag po ninyong pipigilan ang pagsasalita, pagpapahayag at pagbabalita ng ating mga miyembro ng tinatawag nating new media o yung nasa digital media. At ulitin ko sana ay umabot ang ating diskurso sa ating mga kagalang-galang na miyembro ng Korte Suprema. At kaya ko po binabalik sapagkat walabanan po natin ang fake news, misinformation, deception, diversion, deflection na ginagawa ng Marcos administration. Ito po, deception, diversion, deflection na ginagawa ng Marcos administration. Ito po ang issue. Kriminalidad, yung paglaganap muli ng droga, yung nakawan sa gobyerno at itong maanumalyang 2025 budget. And again, I urge all of you to try to take a pause and understand what is at stake for our country this midterm election. Sinalaula po nila ang proseso, ng tamang proseso na magpasa ng budget. Sana po ay tulungan ninyo ang katulad ko na nagtutuloy ng laban kontra sa korupsyon. I am doing this for all of you but I need your help. I need your help. Please be my active partner. Makisali po kayo sa talakayan sa iba't ibang platforms, hindi lamang sa akin. Kinakailangan po marinig ang inyong tinig. Kinakailangan po may opinion kayo. And again, I do not mind whether your opinion is coincides with mine
o kontra sa akin, okay lang po yun. Pero uulitin ko, sa aking pakikipag-ugnayan sa inyo, bibigyan ko kayo ng incisive, analytical, relevant, timely and true and truthful information because ito po ay bahagi ng advokasya ng hakbang ng maisog na humihingi ng transparency and accountability. And yes, part of our advocacy is to lift the level, yung national budget. Nakakatuwa, marami na pong nag-uusap tungkol sa national budget. At ito nga po ay bahagi din ng ating advokasya sa hakbang ng maisog. At bukas sa aking pahina, maraming salamat po. Sana ay masubaybayan ninyo sa isa kong pahina, yung interview ko po in-interview po ako sa DZRH kaninang umaga, hawak na Administrative Order number 1. Singit ko lang bago tayo matapos. Ang sabi ko kasi, doon kasi tayo unang pinakasiraan sa stasyon ng DZRH. Pero hindi po sa programa ni Lakay Deo. Doon po una tayong ginawa ng storya at inintriga at pinakasiraan. Kaya inantay ko po talaga yung pagkakataon na ako'y maanyayahan muli doon sa istasyong yun at ako'y napagbigyan nga sa programa ng ginagalang at pinagpipitagang Lakay Deo Macalma na kaninang umaga. Ipinakita ko po yung Administrative Order number 1 Series of 2022 creating the Office of the Presidential Chief of Staff. Nakita po yun nila kay Deo at sabi ko nga ibibigay ko sa ito dahil rinerespeto kita at dito rin sa istasyong ito, hindi sa programa nila kay Deo, na una akong pinakasiraan. Hindi po ako umiimik sapagkat alam naman ninyo, ginawa ko yung aking libro and I was just reading maging bisita uli sa istasyong yon at doon ko ibangon ang katotohanan at labanan ang kasinungalingan mismo sa istasyon kung saan nagmula yung paninira sa akin. So, andyan po yan sa isa kong pahina, yung interview ni Lakay Deo. Maraming salamat sa iyo. At sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pagsama at maraming salamat sa pahintulot yung samahan ko kayo kung nasaan man po kayo ngayon. Kung bumabiyahe, nasa trabaho pa rin, nasa eskwela, nasa tahanan na. At syempre, yung ating mga mahal na Pilipinong nasa ibang bansa, yung mga overseas Filipino workers at yung Filipino migrants, maraming salamat. $38 billion ang inyong contribution sa ating ekonomiya last year. $38 billion. At si Vice President Inday Sara tumungo sa Korte Suprema. Inday Sara tumungo sa Korte Suprema. Ikilala namin ang rule of law. Kami ang sumisigaw to uphold, protect, defend, and observe the rule of law, uphold, defend, and protect our Constitution. Ang kabaliktaran ang nangyayari, huwag po tayong magpa-gaslight. Singilin natin ang Marcos administration, pigilan natin ang patuloy nilang pangbubudol, labanan natin ang mga tanso, labanan natin ang mga peking ginto. Ako po muli, si Attorney Vic Rodriguez, number 56 po, aplikante ninyo bilang senador. Tulungan po ninyo ko, samahan po ninyo ko. Gagawin ko po itong pakikipaglaban para sa inyo. Subalit, kinakailangan ko po ay ipangampanya po ninyo ako sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, pamilya, kaklase, kapitbahay, kaprobinsya, ka-eskwela. Magbigay ng information, pakilagay po ninyo rito sa ating address sapagkat may mga natatanggap po tayong information.